Gusto mo ba matuto kung paano gumawa ng borderline sa inyong mga video? So, I hope tapusin mo itong video na to at ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng borderline gaya na nakita mo ngayon sa screen, kung paano gumawa niyan gamit ang KineMaster apps at saka ang iyong Android phone. So, I hope tapusin mo itong video na to at may matutunan ka. So, without further ado, let's start. Welcome back sa aking YouTube channel, Creation. Don't forget to like, subscribe, and share. Pakihit lamang po ang notification bell para guys, updated kayo sa aking upcoming videos. Good luck! Hello guys, this is Ian. Welcome back again sa aking YouTube channel. So this time guys, ay i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng mga border effects sa ating mga videos, sa ating mga kaibigan, mga YouTuber na maraming nag-a-ask kung paano daw gumawa or mag-edit sa KineMaster. So this time, i-share ko sa inyo kung paano mag-edit ng ating border effect gamit ang ating KineMaster. So this time ko nakita nyo guys, naka-open na ang aking KineMaster. So pag open ng KineMaster, pinutin lang natin itong malaking bilog na may plus sa gitna. Ayan, so syempre pag nasa YouTube tayo guys, pinutin natin ang 16:9. So sa 16:9, ayan, kung nakita yung mga effects na yan, yung mga effects na yan kanina, so yun ang gagawin natin ngayon. So this time, punta tayo guys sa media. Sa media tayo pupunta, and then sa background. Ayan. Tapos pipiliin natin background guys is color black. So check lang natin. Ayan. So extend lang natin sa guys. Depende sa inyo kung ano kahaba. Kung ano kahaba yung video nyo, no. Pero pwede nyo naman itong gawin na ano lang, layout lang siya. Pero ito sample lang to sa inyo. So this time kung balik nyo lang sa pinakadulo. And then check. Tapos punta kayo sa layer. Sa layer. So sa layer guys, makikita mo ang media effects, overlay, text, and handwriting. So sa unang video, pinapakita natin kanina daw yung parang circle na gumagalaw. So pindutin natin itong handwriting. Tapos dito makikita mo dito guys, may parang lapis, itong square na kulay red. So extend muna natin ito. Ayan. Ito, pindutin natin ito, yung square na para kulay red. So punta ka dito sa parang circle na to. Circle, ayan. And then, mag-tap ka lang sa screen. Ayan. So, color white siya. Pwede mo siya i-down or pwede mo siya i-up. Ayan. Pero, mas sa akin yung ginawa ko is nasa down. Ayan. So, check mo lang. Then, after that, pwede mo itong i-extend. Ayan. Then, balik mo lang sa center. Ayan. And then, after that, guys, punta ka dito sa itong nag-red na siya. Sa overall animation, pinutin mo lang yan. So, pwede mo siyang lagyan ng effects, false, flicker, ayan, or blink show. Ayan, Jupiter, fountain, rain, floating. Pero ang gagawin ko dito guys is sa floating tayo, no? Pero maraming effects dito. So, i-check mo lang yan. So, this time, papakita ko sa inyo kung paano siya lagyan ng effects na parang umiilaw na siya. So, punta ka dito sa layer. Ayan. Sa layer, makikita mo dyan yung media. Pinutin mo itong media. But before that guys, bago mo ito pinutin, dapat naka-download ka na ng Color Wheel, no? Sa Google. So, ito. After that guys, i-extend mo lang ito. Ayan. Tapos, extend mo lang. Ayan. And then, pumunta ka sa overall animation. Lagyan mo siya ng animation. Pero yung pipiliin mo dito na animation is counterclockwise or clockwise. So, ito kung nakita mo itong counterclockwise na to. Ayan. Ayan, umigot na siya. So, kung paano siya guys, kung nakita nyo, nawala na yung circle na yun kanina. So, punta ka ulit. Itap mo lang itong parang color wheel na yan. And then, hanapin mo dito ang blending. Pindutin mo ang blending.
And then, hanapin mo naman ang multiply kasi maraming effects dito. May overlay, may multiply, and then screen, soft light, hard light, and lighten, darken, and color burn. Pero yung pipiliin natin dito is multiple. Ayan, multiple. Nagkakulay na siya. Ayan. So, kung i-play mo dyan, parang nag-ano na siya. Parang nag-iilaw na siya. So, i-play natin. Ayan, umiilaw na siya. Ganyan lang kadali sa mga effects sa inyong mga video. Ayun. So, this time, yung isang video naman, ipapakita ko sa inyo. Yung border na parang umiilaw din. So, punta tayo ulit sa media. And then, background. Palaging color black, guys, ang ating pipiliin. Ayan, extend lang natin. And then, punta ulit tayo dito sa layer. Tapos, handwriting. Ayan. Itong circle na to, palitan natin ito ng itong square. Pinutin nyo lang yung square. And then, tap lang kayo sa screen na kulay black. Tapos, extend mo lang yan. I-down mo lang. Ayan, down. Tapos, check mo lang. Ayan. Tapos, sakto mo lang dito. Wait, i-arrange natin. Ayan. Ayan, sakto lang natin na parang ano siya. So, ayan. Tapos, extend lang natin ito. Ayan. Kasi marami tayong mga kaibigan na hindi talaga marunong mag-edit. So, i-share natin sa kanila kung paano ito gagawin. Mukhang hindi siya maayos. Ayan. And then, check mo lang. And then, punta ka ulit sa sa layer din, handwriting. Ayan. So, yung natin kanina papuntang pababa. Ngayon, pataas na naman tayo. Ayan. And then, check. Ayun. Pwede natin itong extend para medyo mahaba siya. Ayan. Ayan. Para naging box na siya na color white na. Ayan. Sorry kayo guys. Medyo maingay sa paligid kasi marami mga manok sa paligid. Ayan. So, ayan. And then, lagay na natin itong color wheel na i-download ko sa Google. Punta tayo sa layer. And then, media. And then, sa na-download ko. Ayan. Ganun pa din, no? Lagyan natin siya ng effects. And then, overall animation. Overall animation, syempre, doon tayo sa counterclockwise. Ayan. And then, syempre, extend natin ito. Ayan. Then, punta tayo ulit. Tap nyo lang yan guys, yung color wheel nyo. Tapos, punta kayo dito sa, hanapin nyo lang dito sa blending. Hanapin nyo lang ang blending. And then, multiply. Ayan, nakakulay na siya. So, may overall animation na siya. So, pwede na siyang umilaw. Meron na tayong border sa ating mga video. So, ayan. Meron na siyang kulay. Napakagandang kulay niya. So, this time, ipapakita ko naman sa inyo kung ang isa pang tricks kung paano siya gagawin na parang umiilaw. Pero, ang isang tricks na gagawin natin guys, pwede nyo siya kukunin doon sa, kung meron kayong PixArt, pwede nyo siyang kunin sa PixArt. Ito, punta tayo sa, papakita ko muna. Punta tayo sa media, and then background. Yung background na gagamitin natin palagi guys is color black. So, ayan. After that guys, pag naano na siya, punta tayo, parang lumagpas yata yung isa. Okay. Cut natin muna to. Sumobra eh. Ayan. Tap lang natin para from the start. And then may nagawa na akong lights na parang na-edit ko na siya doon siya sa sa PixArt. Then punta ka dito sa layer and then media, doon sa PixArt ko doon 'yon. Hindi yata to sa PixArt. PixArt, ayan. Ayan, and then ika-crop ko lang ha. Ika-crop ko lang muna kasi masyado siyang malaki.
Oops, mukhang mali yata. Wait, sa crop. Ayan. Ayun. Ito. Ayan, adjust nyo lang. Available itong lights na to guys. Makikita nyo ito dito sa PixArt. Meron yan dyan. Tapos, punta ka dito sa 3 dot sa gilid. Sa katabi ng parang basurahan na to. Ayan. Tapos, duplicate. Maging 2 na yan. Ayan. Ikot mo lang. Then, tap. Ayan. Tapos, punta ka ulit dito sa 3 dot. Duplicate. Tap mo lang. Ayan. Then, ikot ulit. Oops, nasobrahan yata. Okay. Palitin natin. Ayan. Ayan. And then, ito naman, punta kayo 3 sa dot na to. Duplicate. Ayan. Ikot. Ayun. And then, pag na-arrange mo na siya, cut muna natin to kasi para walang lagpas. Ayun, trim muna natin. And then, after that, lagyan na natin siya ng effects. Pakita ko sa inyo. Punta ko sa layer, then media, and then sa din-download ko, ayan. Itong color wheel na to. And then, overall animation, and then, counterclockwise. Counterclockwise, ayan. Siyempre, extend natin to. Ayun. So, after this, parang hindi tumata sa Mac to. Ayan. So, after this, hanapin nyo lang dito ang blending. Tapos, multiply. Ayan. Nagkailaw na siya. So, try natin siyang i-play. Kung mag-blink siya. So, ayan. Ganun lang kadali, guys. Ayan. Ayan. So, mga nagtatanong dyan kung paano ko ginagawa. Ayan. Kitang-kita nyo na, guys, kung paano ko siya ginawa. Yung mga effects na yan. So, kung may gusto pa kayong malaman next time, pwede nyo naman mag-comment down below para i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong mga effects na ito gamit ang KineMaster Editor. So, again guys, maraming salamat sa inyo and God bless and more power everyone. Thank you so much. Bye-bye all.